Awitin muna nga natin yung In the Name of Jesus. Patuloy po sa ating pong binasa kanina o inawit, Jesus is the name above every name. In the name. Okay. One more time. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Tayo po tayo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee. In the name of Jesus, Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. For the very last time. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee. In the name of Jesus, Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. We have the victory. We have the victory. Praise God, hallelujah. Buksan po natin ang ating pong banal na kasulatan sa Philippians chapter 2 verse 10. Philippians chapter 2 verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Sa Tagalog po, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Lahat po yung magsabing pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y madalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, aming Panginoong Jesus. Salamat po sa isa na namang pagkakataon na kami po'y makakarinig ng iyong mga salita upang ang pag-asa sa aming pong puso at katagumpayan sa aming buhay ay aming pong maranasan dahil sa iyong pangalan. Na sa iyong pangalan lang may tagumpay sapagkat ang pangalan mo lang ang higit sa lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, Panginoong Diyos, sa mga powers, authority na hindi nakikita sa mundo ito, you have all the authority over them. And thank you, Jesus. At nawa po, Panginoon, sa pangaral na ito ay lalong magbigay ng kalakasan sa amin, mag-umigting, Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya na Ikaw, Panginoon, ang siyang nangangalaga sa amin, nagpuproteksyon sa amin, at kami ay very, very safe, Panginoong Diyos. Siya pong malalabay na pakpak ng proteksyon. Maraming po salamat. Pagpalain po kayong mga ngaral at lahat po ng nakikinig. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Nakakaupo na po tayo. Praise God. Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Meron po bang isinulat pa sa Biblia na the name above every name na iba? Wala. Wala. Amen. Kaya sobrang makapangyarihan ng pangalang ito, mga kapatid. Ang title po ng ating pag-aaral is The Supremacy of Jesus' Name. Ang kataasan, mga kapatid, yung pinaka-superior na pangalan sa buong universe, sa lahat-lahat, langit, lupa, at sa ilalim ng lupa, mga kapatid. Gaya po nung sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, na we are not, the battle is not against flesh and blood, but against the principalities of darkness. Doon po daw po sa mga unseen world. So, bukod po dito sa ating mundo, may mga unseen world na sinasabi ang ating dakilang Diyos mula sa kanyang mga salita. And even to those, mga kapatid, world, ang Diyos ang superior. Kaya tayo mga mananampalataya, walang dapat ipag-alala. Yan naman nga lamang na tayo ay sumusunod sa gobyerno, even bilang pagsunod din sa banal na kasulatan na tayo po ay sumunod sa gobyerno ng ating kinabibilangan. Pero sa ating pong puso, sa ating pong spirituality, kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Diyos, ay wala pong mangyayari sa atin. Bagamat minsan may pinapahintulot ang Diyos
Pero ang mga alam ko na Kristiyano na pinahintulot na makaranas, halos lahat nakaka-recover. Amen. Yung kung hindi nakaka-recover, hindi po ako pwedeng magsalita para sa kanila. At ang alam ko, sa pananampalataya mga kapatid, kapag ikaw ay sa Panginoong Heso Kristo umaasa sa kanyang pangalan na higit sa lahat, lahat po tayo mga kapatid ay safe sa kanya pong protection at pangalaga. Katulad po ng isang ama, ng iyong anak, hanggat kaya ng iyong power and authority, hindi mo pababayaan, lalo na sa bahay mo lang, lalo kitang mo rin lang. Amen? Hindi mo pababayaan. Lalong gano'n ang ating Panginoong sa Kristo. Uulitin ko yung sinabi ko last week, na kung tayo nga ng mga tao dito sa lupa, sa lahat ng ating kaya, gagawin natin, protection na lamang ang ating anak. Hindi naman tayo all power. Amen? Hindi naman tayo all powerful, hindi naman tayo all present, mga kapatid. Hindi naman tayo, mga kapatid, nandoon sa lahat lagi ng oras. Hindi mo talagang limitado ang ating kapangyarihan. Pero ang dakilang Diyos, mga kapatid, hindi limitado. Amen? He is all powerful. Kayang-kaya niya tayong proteksyonan. Kaya sa umaga ito, nais ko pong sabihin sa lahat na sa bawat sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, the supremacy of Jesus' name is all over the world at sa mga gobyerno o mga sinasabi na unseen world, o mga world na hindi po nakikita. What is the meaning of supremacy? Supremacy means the state of condition of being superior to all others in authority. Di po ba? May mga authority, pero yun ang pinaka-superior. Ang isang pong meaning, the state of having the ultimate authority over, like power. So, in this world, it's all about power and authority. So, mundong ito, kung mapapansin niyo po, ano po, pagka wala ka sa kapangyarihan, wala kang authority, wala kang kapangyarihan, dito sa mundong ito, o kakayahan, minsan nagiging kaawa-awa. Sabi kay survival of the fittest. Itong dito sa mundong ito, mga kapatid. Pero at alam ng dakilang Diyos yan. Amen? Pag mahina ka sa mundong ito, kalimitan, tinatapakan ka. Kalimitan, naaalgabyado. At kalimitan, mga kapatid, ay nakakaranas tayo ng hindi natin mula sa mas malalaking kapangyarihan o otoridad. At sa talking about like the global power, katulad po ng EEC, European Economic Community. Amen? Sobra ang otoridad dito sa kanyang mga nasasakupan. Ang UN, United Nations, may ikaw ay ng isang bansa, sakop ng United Nations, lahat ng mga patakaran ng United Nations, yun ang iyong susundin. Amen? Sa atin naman po mga kapatid sa national level, may mga governor, may mga mayor, pero ang pinaka-superior ay ang office of the President. Amen? Kahit sa ating mga barangay, kita natin yung pagiging superior ng mga barangay captains, pero meron pa pong city, meron pang tawag dito, provincial. Amen? May mga governors, katulad dito sa atin, si Governor Mandanas. Amen? Sa Batangas City at Chabawa, si Mayor Beverly Di Macusa, si Mayor Ryan Dolor, salamat sa ating mga leader na ito. At sa barangay, mga kapatid, nandoon yung, nakikita natin yung otoridad, lalo na sa panahon ito. Pag sinabi ng barangay, huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Amen. Amen, kasi nandoon yung otoridad. So, in this world, again, it's all about power and authority. But, every follower of Jesus must know that Jesus Christ, our God, is the supreme power and authority over all powers and authority in heaven, in earth, and underneath, mga kapatid, or under the earth. Hallelujah. In this world, we must do all things in the name of Jesus.
Colossians chapter 3 verse 17, Mr. Abby. Ano po sabi? At ano man ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan niya nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama. So, ang sabi po, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, ano man ang inyong sasabihin o gagawin. Dito sa mundong ito, bilang Kristiyano, dapat lahat ng ating gagawin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At ito po ay utos. Amen. Hindi lang ito, hindi ito, it's a matter of choice. Pwede mong gamitin, pwedeng hindi. Pwedeng gawin mo sa ibang pangalan, pwedeng hindi. Ang sabi ng Biblia, anuman, lahat ang inyong sasabihin o gagawin, gawin niyo sa lahat ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Noong isang araw po, may nagpa-pray po sa atin isang kapatiran sa kanyang business in Jesus' name. Pinagkatiwala, hindi ko lang po sasabihin ng pangalan. Masali itong gwapo, baka may mga magkakras. So, in Jesus' name. Amen. Talagang pinagkatiwala at ako pinagagalak sapagkat nakikita ko mga kapatid sa mga ganung tao yung pong maturity ng isang Kristiyano. May mga shortcomings man tayo, may mga kahinaan, but deep inside our hearts, our faith, deeper faith in God is there. Mga kapatid, nandoon po. Praise God, hallelujah. So nawa po mga kapatid, lahat ng mga Christians ngayon, ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong sasabihin mga kapatid, gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang mga halimbawa? Bibigyan ko kayo ng 7, bagamat marami pong, maraming, higit pa sa 7, higit sa 10, higit sa 20, ang pwede natin maging halimbawa. Pero si Pastor, alam ni Pastor yung aking line number 7. So bibigyan ko ng 7 lang, baka sobrang dami, mga kapatid. Hallelujah, na pwedeng maging halimbawa sa paggamit ng salita ng Diyos. First, when we pray in giving thanks for all that we have, kanino? It's in Jesus' name. Ephesians chapter 5 verse 20, Mr. Abby. Ano po sabi? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag kayo magpapasalamat, kanino? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So when we pray in giving thanks for all that we have, it's in Jesus' name. Amen? Ano po mula ang title natin? The Supremacy of Jesus' name. Ano po mula yung sabi sa Colossians, mga kapatid, lahat ng ating gagawin, gawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito pa lamang, sa pagpapasalamat sa umaga, sa pagpapasalamat mga kapatid, sa umaga pa lamang, at sa lahat ng bagay na meron tayo, magpasalamat tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ikalawang halimbawa, mga kapatid? When we pray for guidance through the Holy Spirit, it's in Jesus' name. John 14:26, Mr. Abby. Ngunit ang tagapagtanggol ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa kanino? Pangalan ko. Ang nagsasalita dito ang Panginoong Jesucristo, ayon po sa sumulat ng Juan, mga kapatid, ng Apostol Juan, sa pangalan ko, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Praise God. So, again, yung padalwa na example natin, when we pray for guidance through the Holy Spirit, it's in Jesus' name. Amen. Sapagkat yung banal na Espiritu ko, Espiritu ni Kristo na nasa puso mo. Amen. So, when we pray for healing, kanino? It's in Jesus' name. Mark chapter 1 verse 34. Mr. Abby. Pinagaling ni Jesus. Sino nagpagaling? Ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas niya ang mga demonyo at hindi niya hinayang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. So sa pagpapagaling sa karamdaman, kaninong pangalan? In Jesus' name. Sa pagpapalayas ng mga demonyo, Luke chapter 4 verse 35, Sister Abby. Luke chapter 4 verse 35. Subalit inutusan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan, at nang mailugumok ang lalaki sa kanilang kaalagitan, umalis ang demonyo na hindi siya sinasaktan. Amen. So sa pagpapalayas ng demonyo, kaninong pangalan?
Jesus' In name. Jesus' name. So nakukuha po natin yung ating pong mensahe. Amen. The supremacy of Jesus' name. Walang pwede tumagal, mga kapatid, o hindi susuko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At yan ang inyong tinanggap sa inyong puso. Yung pinakamakapangyarihang pangalan, yan ang nasa ating puso. Kaya sabi ni Jesus, kung siya ay nasa sa iyo, sino pa ang laban sa iyo, ay nasa iyo na yung supreme. Amen. The supremacy of His name. Praise God. Hallelujah. So, when we rebuke devils to flee in our life, kaninong pangalan? Jesus' name. In Jesus' name. Dahil minsan, ang devil hindi nagmamalipis na nasapi. Minsan nakasapi, palalayasin. Yung binasa natin, pinalayas ni Jesus, umalis doon sa tao. Meron naman, nasa sa paligid. Pag nakaramdam ka, rebuke mo. In Jesus' name. Kaya minsan tayo sa church, pag may nagawa, nagpe-pray tayo, na anumang gawa ng kaaway, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Kahit wala kang nakikita. Pero, ang kaaway, minsan ay nagpaplano, para guluhin ang gawain. So, in Jesus' name, sabi sa Mark chapter 5, verse 8, Sister Abby, sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Amen. Pag nag-rebuke tayo, lumabas sa mga espiritu, it's in Jesus' name. Meron ka bang narinig sa mga, kahit sa anong relihiyon, kahit anong panggrupo, na nagsasabay sa ibang pangalan? Wala. Amen. Sa pangalan ng ate, lumabas ka. Wala. Amen. Lahat ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, when we receive our salvation, sinong ating tinanggap? It's our Lord Jesus Christ. His name that we confess and believe. Amen. Hindi na po natin pamabasa. Lagi na po tinawag. Makita natin sa Romans chapter 10 verse 9 to 10 at sa Acts 16:31. Amen. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Bakit po pala binabanggit ni Pastor lagi yung Acts 16:31? Ito po ang ating pong life verse ng Jesus Christ Household Church. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kaya sa kaligtasan, kaninong pangalan na ating tinanggap? Jesus' name. Jesus. Amen. In Jesus' name. Praise God. Hallelujah. When we were baptized and received the Holy Spirit in us, mga kapatid, kaninong pangalan? In Jesus' It's in name. Jesus' name. Saan natin ito mababasa na dapat lagi din natin itong alam na pag nag-ring ang verse na ito, alam mo na ibig sabihin, Acts chapter 2 verse 38, then Amen. Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission or forgiveness of your sins. And, napakahalaga, you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. So pag ikaw ay nagpabautismo at ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu, kaninong pangalan? Jesus. Jesus' name. Praise God. Hallelujah. Ang iba, akala magkaiba pa yung Espiritu, mga kapatid. Yung sinugong Espiritu, kung ating mong pag-aaral sa isang araw, tutulong ko sa midweek, yung bumuhay sa patay sa Panginoon sa Kristo, ang Espiritu mismo ng Panginoon sa Kristo, the power of God, yun ang nasa sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, sasabihin ko sa Ama na isugo, magsusugo ang Ama ng isang bagong mga alib sa aking, kaninong pangalan? Kay Jesus. Sapagkat ang tinanggap natin, the Holy Spirit is the Spirit of Christ in us. Amen. Kaya sabi sa Manila Kasulatan, you receive the Spirit of the Son. That's why we can call Abba Father. Amen. Walang iba. Ang Panginoong Jesucristo pa rin. Amen. Bagamat siya nasa langit ang kanyang Espiritu, nasa sayo. Praise God. Hallelujah. At paano mo ito matatanggap? You need to be baptized in Jesus' name. Palakpakan natin dakilang doon. The supremacy of Jesus' name. Hallelujah. Amen. Because only in baptism in Jesus' name, tandaan po natin ito, because only in baptism in Jesus' name, you will be able to walk in the newness of life. Mga pera, tayo bautismo sa pangalan ng Kristo, hindi tayo makakalakad sa panibagong buhay. Pag ikaw ay binautismo sa ibang pangalan, binautismo ka sa mga titulo, hindi ka makakalakad sa bagong buhay.
Ang sabi po sa banal na kasulatan, through baptism in Jesus' name only, you can walk in the newness of life. Amen. Kaya po ako'y nagagala sapagkat ang tinanggap ko yung pangalang higit sa lahat. At tayo lahat ay dapat magala sapagkat ang tinanggap natin ay pangalang higit sa lahat. Amen. Amen. Sabi ko nga po, dahil doon sumusunod tayo sa gobyerno, kaya ganito ang ating lahat ng kanilang patakaran, sinusunod natin. Pero deep inside our hearts, alam po natin, mga kapatid, na ang mga hindi natin kontroladong bagay, kinokontrol ng Diyos. Maaaring may mga nakausap ka na meron. Amen? Maaaring may mga nakausap na hindi natin alam. Namamalengke, may nakasalamuha ka, meron. May mga pera kang nahawakan galing doon sa mga infected. But God, who is in control, inaalis na agad sa'yo. Amen. Amen. Because He is in you. And He is in control. Siya ang supremacy of all powers and authority. At ang power and authority of COVID-19 is under the power of Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan pala natin dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. Doon po sa mga hindi gumagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po, makinig po tayo, why do we need to do everything in Jesus' name? Bakit ba? Hindi ko ito sa atin, gawin lahat sa pangalan ng Jesucristo. May mga tao na matanong, di ba? Bakit? Doon po sa ating binasa, Sister Abby, sa Philippians 2:9, because Jesus' name is above every name. Wala ba akong nalis ng tunay? Okay lang. Why do we need to do everything in Jesus' name? Amen. Praise God. At dahil dito, siya lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. Hallelujah. Sa gayon, sa pangalan ng Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, and so on, mga kapatid. Dito po ako, mga kapatid, nakatuon. Ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Why in Jesus' name? Pag may nagtanong sa iyo, because Jesus' name is above every name. Amen. Amen. Wala nang question doon. Sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng Panginoong Jesus ang pinaka higit at makapangyarihan. Padalawa, ito lang din po ulit mga kapatid. Because there is no one else who died for you in the cross of Calvary that bear your sins and save you. Amen. Sa Romans chapter 5 verse 8. Makakapag-guess pa kami ng kotse. Kung may tapos na kami. Romans chapter 5 verse 8. Alam niyo ba yung kantang yun? Therefore, being justified by faith. Okay. We have peace in God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts through the Holy Ghost which is given unto us, unto us, unto us. So Romans 5:8 mga kapatid, because there is no one else who died for you in the cross of Calvary that bear your sins and save you. Praise the Lord. Okay na po. Ikatlo. So ulitin ko para hindi tayo malito. Bakit in Jesus' name? Why we do everything in Jesus' name? First, because Jesus' name is above every name. Amen. Bakit in Jesus' name? Because there is no one else who died for you in the cross of Calvary, kundi si Jesus. Kaya po ang ating pong tinanggap sa Jesucristo, nagpabautismo tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Because only in Jesus' name, there is healing. Acts chapter 3 verse 1 to 8. Dito tayo, yan, praise the Lord. Yung ibang po sadya hindi ko na ibinigay yung verse, yung nakaraan, para kasi sa ulo na rin po natin. So, kailangan magpapayat na ako dahil medyo maliit na ito. Praise God. Acts chapter, ano po yung binanggit ko sa patatlo? Why do we need to do everything in Jesus' name? Patatlo, because only in Jesus' name there is healing. Amen. Ito po, si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanig sa templo ng oras ng panalangin ni Ikasiyam. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Si Joseph ay dinadala roon.
na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag ng maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama si Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka! At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya itinindig at pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso, siya'y tumayo at nagsimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Walang pera, wala silang ginto, wala silang pilak, ngunit sa pangalan ni Jesus, naroon lang ang kagalingan. Sapagkat dito sa mundo ito, kahit marami kang pera, nung si Dolphy ay nag-aagaw buhay. Pahintulot ko naman na ng mga kamag-anak ni Mang Dolphy na magamit ko siya sa pangangaral sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sabi ni Eric Kison sa doktor sa St. Luke's, dugtungan nyo lang po ang buhay kahit kaunti ng aking ama. Ibibigay ko sa inyo pinakamalaki namin lupa sa Rosario. Pero sabi ng doktor, hindi ko kayang dugtungan. Ang Diyos lang ang pwedeng magdugtong. Dahil ang case ng iyong tatay, wala nang pag-asa. Ano pong ibig ko sabihin? Kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano ka kaalam, mga kapatid, kahit gaano ka kaingat sa iyong katawan, kapag ka po dumating yung isang karamdaman na walang kagalingan, sa pangalan lamang ni Jesus, mayroon pong kagalingan. Amen. Amen. Praise God. Itong taong ito, siya ay pilay simula ng isilang. Ngunit ang sabi ni Pedro, pilak at ginto, wala kami. Pero sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. Kaya kagalingan po ay sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Pag sa iba mong pangalan, take yan, mabalik yan. Pero pag sa pangalan ni Jesus, tutunawin ni Jesus ang karamdaman, aalisin ang lahat ng hindi dapat, maging ang masasamang espiritu ay papalayasin. Kaya po kagalingan lamang po tunay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat may mga gamot tayo, siyempre sa ating po mga karaniwan lang na karamdaman, ang Diyos din ang nagbigay ng kaalaman sa mga scientists, sa mga doktor. Pero doon po sa mga karamdaman wala nang kagalingan, pangalan lang ni Jesus ang pwedeng magpagaling. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung may nakakarinig po dito na ikaw ay may karamdaman sa iyong katawan, na alam mo na wala nang kagalingan, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Wala kaming pilak at ginto. Kung sino ka man, kung may nanonood ngayon dito, na sa pakaramdam mo, may karamdaman ka sa iyong katawan. Wala kaming pilak at ginto. Ang meron kami, pangalan ni Jesus. The supremacy of all name. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. In Jesus' name. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Because our salvation is only in Jesus' name. Amen. Saan po yan? Dapat sa ulan natin yun. Acts chapter 4 verse 10 to 12. Ang sabi itong si Jesus na niyo ipinako sa krus. Amen. At walang ibang pangalan sa silong na langit na sukat natin ikaligtas kundi pangalan ni Jesus. May iba ba bang pangalan na magliligtas sa atin? Wala na. Amen. Sa pangalan ni Aiko Melendez, gumaling ka, hindi na, walang gagaling. Amen. Kahit sa pangalan namin lahat wala. Sa pangalan lamang ni Jesucristo, mayroon pong kagalingan, mga kapatid, at kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Nasa na po tayo. Because only in Jesus' name you can drive out demons. At binanggit na po natin, hindi kanina yan. Pero ang verse po natin ngayon, Mark 16, verse 17, Mr. Abby.
Mark 16 verse 17, ang mga sumasampalataya ibibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala sa pangalan ko. Kaninong pangalan? Magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Amen. Sararaba. Hindi ko alam kanina na ito na yung susunod nating verse. Siguro, in-sample na ng Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Aniiwasan ko yun po na hanggat maaari. Pero wala pa po tayong magagawa pagka ang Espiritu ng Diyos. Kaya pala, dahil ito pala ang sunod na verse, mga kapatid. Now, magpapalayas tayo ng demonyo sa kanyang pangalan, magsasalita tayo ng iba't ibang wika. Amen. Hallelujah. Dahil po sa mga tayo pa yung mga apostolic, Pentecostals, mga kapatid, full gospel, nandoon yung ating pong paglin sa Holy Spirit sa pagsasalita ng iba't ibang wika, mga kapatid. At kanina lang po ito, may kaganapan sa pangalan ni Jesus. Amen. At number 6, malapit na po tayo magtapos. Because in Jesus' name, every knee will bow in heaven, on earth, and under earth. Amen. So sa pangalan ni Jesus, hindi lang po dito sa mundo ang pangalan ni Jesus. Ang sabi, lahat ng tuhod ay luluhod. Amen. Doon po sa mga nalilito, mga kapatid, sa iba pong pananampalataya, manood po kayo minsan, o mali sa susunod na Miyerkules, ng aming pong pagtuturo, mga kapatid. At ito pong Philippians chapter 2, mga kapatid, verse 9 to 10, ipaliliwanag natin in the deeper things of God. Amen. Lastly po, mga kapatid, why do we need to do everything in Jesus' name? Mga kapatid, because there is a reward of blessings in Jesus' name. Philippians chapter 4 verse 19. Dito na po tayo nagtatapos. Philippians chapter 4 verse 19. At buhat siya hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan nino? Cristo Jesus. Ni Cristo Jesus. Kaya kung ikaw ay umaasa ng blessings sa hindi na uubos na biyaya ng Diyos, kanino ka aasa? Cristo Jesus. Kay Cristo Jesus, the supremacy of all names. Amen. Amen. Ang pinakamataas na pangalan na higit sa lahat. Okay, para po tayo ayo, recap lang dahil may oras pa naman tayo para po ganap nating maunawaan. God. Again, in this world we must do all things in Jesus' name. Why? When we pray, mga kapatid, when we pray in giving thanks, we pray in Jesus' name. When we pray for guidance from the Holy Spirit, kaninong pangalan? In Jesus' name. When we pray for healing, it's in Jesus' name. When we drive out devils, when we rebuke devils to flee in our life, In Jesus' name. when we receive our salvation in our Lord Jesus Christ, In Jesus' name. amen. When we are baptized and receive the Holy Spirit in us, in Jesus' name. Amen. Sa ating pagtatapos, yun ang pusunod na ito. Why do we need to do everything in Jesus' name? Because Jesus' name is above every name. Because there is no one else but the one who died for you in the cross of Calvary that bear your sins and save you. Kundi si Jesus. May namatay iba para sa iyo? Mag-ingat. Yung ibang Kristiyanong naghahanap pa ng ibang Diyos, mag-ingat. Baka yung dalawang katabi ni Kristo ang masamba mo. Para sa kriminal yun. Si Kristo lang ang namatay sa krus para sa atin. Wala nang iba. Minsan talaga ako naaawa doon sa let's pray for mommy ano. Alam niyo na ibig ko sabihin. Amen? Let's pray for his mommy. So para tayo ay ano niya. Walang ibang namatay sa atin. Para sa atin kundi si Jesus. Praise God. Verse number 3. Because only in Jesus' name there is healing. Because our salvation, the paapat is only in Jesus' name. Because only in Jesus' name you can drive out demons. Because in Jesus' name every knee will bow in heaven, on earth, and under earth. And at ang pinaka-the best para sa atin narito sa mundo, habang narito pa tayo, because there is reward of blessings in Jesus' name. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. At sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, nais po natin dapat mailagay sa ating puso. Jesus' name is the supreme power and authority
over all powers and authority. Ayun nga po, repeat after me. Jesus' name Jesus' name is the supreme power is the supreme power and authority and authority over all powers over all and powers authority and authority in heaven, in heaven in earth, and earth and under the earth. and under the earth. Amen. And sabihin mo nga sa katabi mo, and you are blessed And you are blessed because Jesus, because Jesus, the supremacy of Jesus' name, supremacy of Jesus' name, the name above all name, the name above all is names, in you. is in you. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. Amen. He is in us, so we must be glad and rejoice. So, sa lahat po mga kapatid ng member ng Jesus Christ Household Church, at sa lahat po ng mga kapatid ko, members man o hindi, nais ko po kayo i-encourage. Mga kapatid, wala pong dahilan para ganap na mag-alala. Amen. Sa akin pong buhay, alam po ng mga ano dito, may isa akong ginawang desisyon na matagal kong hindi ginawang desisyon. Amen, yung going home. Dahil sa akin pag-aalaala. Pero nung ako nag-pray, nangusap ng Panginoon, anak, ikaw ay nasa aking pangangalaga at protection. At lahat ng devourer, at lahat ng enemy, at ang lahat ng pwedeng malakit sa iyo ay aking sasaway. Amen. At kanya ipinaalala sa akin, mga kapatid, yung ibinasbas niya kay David at yung ibinasbas din mga kapatid ni ibinasbas din mga kapatid kay Jacob. Amen. Nung si Jacob po ay binasbasan na lahat ng mga devourer sa buhay mo ay aking sasawayin. Amen. At ako po'y nagtiwala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Yung kung nakakakilala sa akin, hindi ko na po sasabihin na aking pong buhay. Ngunit makikita po rin yung patotoo. At damang-dama ko ang patotoo sa aking pong buhay na sa lahat ng panganib na aking dinaanan, ang nagligtas lang sa akin ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, wala na pong ibang pangalan mga kapatid tayong dapat panampalatayanan. Walang ibang pangalan tayong dapat pagtiwalaan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ba magsitayo? Praise God. Muli po mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Ini-encourage ko kayo na kayo po'y magkaroon ng kapayapaan sa inyong pong puso. Kahit po may mga cases sa inyong pong paligid, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Sabi po sa Psalms 91, 10,000 will fall at your side. Pero ikaw hindi mapapahamak. At ang kamatayan o ang mga pandemic na yun hindi darating sa iyo. Amen? Praise God. At ito po'y ating pong panampalatayanan, ito po'y ating ilagay sa ating puso, sa ating kaisipan, ibigay sa Panginoong Diyos lahat ang tiwala. Amen. Sapagkat ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah. And nais ko po muling bigyang diin ng ating pong title, The Supremacy of Jesus' Name. In this world, it's all about power and authority. But every follower of Jesus must know that Jesus Christ, our God, is the supreme power and authority over all powers and authority in heaven and earth and under the earth. Tayo ba manalangin? Hallelujah. Dakilang Diyos sa oras pong ito. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong pong mensahe. Salamat po pinaalala muli sa amin na ngayon po dumarami na uli ang cases ng COVID. Muling timing, Panginoong Diyos, tunay nga ang mga ikaw ang nagbibigay ng mensahe kada araw ng linggo sa iyong mga mensahero. Timing ang ibinigay mo, Panginoong Diyos, ng mensahe. Hindi pa mahalabas itong mga bagong cases, ibinigay mo na po ang mensahe sa iyong lingkod. Sapagkat lalabas pala ang mga bagong cases ng COVID at magkakaroon na naman ng takot ang mga tao. Sa amin pong lugar ay nandoon ang 4-5 beses na umiikot ang mga patrol sa pagkapaalaala sa mga tao. Naroon ang pag-aalaala, naroon Panginoong Diyos ang takot. Ngunit salamat sa mensahe mo ngayon na ang pangalan mo ay higit sa lahat. Na ang authority and power ng COVID-19 is under the supremacy of your authority, Panginoong Diyos.
at hindi ito makakapanakit sa iyong mga anak. Maraming po salamat. Ito po ang aming pananampalataya, Panginoong Diyos. At ang sabi mo, ang pananampalataya namin, Panginoong Diyos, ay hindi mapapahiya. At ikaw ay hindi humihiya at hindi nagpapabaya sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Yes, Lord. At gaya namin, Panginoong Diyos, na ang aming mga anak, hindi namin kayang pabayaan hanggat abot namin, hanggat kita namin, Panginoong Diyos, lalo na kayo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Na ikaw, Panginoong Jesus, ay siya ang nakakakita. Siya ang may higit na kapangyarihan. Na sa lahat ng bagay na hindi namin kontrolado, ikaw po, Panginoong Diyos, ang nagkokontrol. At naniniwala kami na marami ka ng pagliligtas na ginawa sa amin na hindi namin alam, Panginoong Diyos. Sapagkat ang pangalan mo ang higit sa lahat. At yung pangalan mo, Panginoong Diyos, ay nasa sa amin pong mga puso. At salamat po, Lord God. Ikaw ang aming power. Ikaw ang aming authority. Your name is above every name. Bless the whole Jesus Christ Household Church. Hallelujah. Pagpalain po ang bawat pamilya, ang bawat nakakarinig dito, ang bawat membro. Pagpalain mo po, Panginoon.